At nandito na naman tayo sa ating no contact update na segment para sa araw ng July 31, 2026. So, aalamin natin ang real-time energies ng person mo. Pick up lang yung mga mensahe na tingin mo ay kumo-connect or nag-resonate para sa'yo. Leave the rest behind kasi baka yun ay for other viewers naman. No? At gusto mo lang tumambay dito, pwede rin yan. No? Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na baka mahagip din ang energies mo kahit nakikichismis ka lang. So yun nga 'no, meron pa tayong isa pang channel, link down below lang sa ating description box. If interesado na tumambay din dun, puwedeng-puwede 'no, i-click lang yung link diyan para makarating kayo there 'no. At siyempre wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Possible din dito mga babes 'no, na may lumabas na mga clues or signs 'no, pero hindi lahat yun ay magpo-point with the person dahil nga this is collective reading 'no. Pero ang pinakaimportante is yung connection ninyo with the reading 'no. That's how you watch or use the tarot as your guidance. So, alamin na natin. Pwede mo palang i-pause ang video na 'to for a while, because that is setting your intention here and pagtapos na, pwede mong i-resume back ulit ang video reading na ito. So, maraming salamat Archangel Michael, Guardian Angels of Collective, and even their ancestors. Can we get real-time energies of this person here na nasa kanilang isipan? Is this person here still has remainings for collective, remaining feelings for collective, I mean? Is this person here still thinking kay collective? Is this person here, any plans ba sa kanyang mind meron related kay collective? Can you please show me? Okay, so let's go ahead and check this messages right here para sa'yo. Babe, meron ka ritong star. We also have the Hermit. Okay, we have two major arcanas. Umpisa pa lang ha, for the energies ng taong ito. Three major arcanas, the Chariot. Six of Cups now. Another major arcana, Temptation. We also have another major arcana, the Fairy Godmother. We also have here, bottom of the deck, the Seven of Coins, the Ace of Swords, and the Transformation. Yeah, okay. So, whoever this energy is malinaw na malinaw ha, with the major arcanas na nandito. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 major arcanas dito na lumalabas na itong pangyayari na to no, ay orchestrated by the divine unseen forces or the universe or God Himself. So, wala tayong gender dito, wala ring religion. So, ano mang religion ninyo rito, no, I do respect each and everyone's religion. Please keep that in mind. Eh, nakita ko dito na orchestrated ito ni universe na ibig sabihin, ang pangyayaring ito sa taong ito, no, ay talagang nakatakda at sadya ni universe, no. But sino ba yan, Miss yan? Well, I do see na kung sino man tong energy na ito, no, this person here, no, iniisip ka niya. Hindi lang ngayon na, pero ngayon kasi yung ating pinipick up, 'di ba? Pero everyday ka niyang iniisip rito, sweetheart, no. Pero ngayong araw na ito, okay, iniisip ka pa rin niya, no? And this person here ay someone dito na iniisip ka niya and feeling very comfortable siya, no? To the point na very energetic, no? Na-uplift mo agad yung mood niya, no? Napapasigla mo siya, no? Kahit wala ka ritong ginagawa, kahit hindi kayo rito nagkikita ng literal or hindi kanya nakita ngayong araw na ito ng literal, no? So whatever your situation right now, just by thinking about you, no, or nakikita ka niya baka sa social media mo, no, or baka literal na in person, whether nakikita ka niya ngayon in person o hindi, this person here gives me the vibe na nakakalimutan niya rito, no, yung oras, yung mga problema niya rito, mga babes, no, nakakalimutan niya lahat ng yan, no. Pero, nakakalimutan niya ring may iba pa siyang importanteng gagawin, ago. 'Di ba? Yun lang. So, ibig sabihin ngayong araw na 'to, may makakaligtaan siya ritong importanteng gagawin.
Dahil masyado siya ritong mesmerized by you, 'di ba? Ay go! Kaya kasi naman 'tong energy na 'to, this person here 'no, ay talaga naman 'no, na nasa kanya ritong thoughts and emotions, nasa alignment rito 'no, pagdating sa'yo. Pero siyempre, 'di ba, maganda yung parte na nakakalimutan niya rito yung problema niya 'no, yung mga alalahanin, yung mga isipin niya nakakalimutan niya 'yan 'no, pero ang hindi dapat makalimutan dito pati yung importante gagawin niya nakalimutan niya rin, you know? And at the end of the day nakikita ko siya dito magpa-panic dahil nawala yun sa isip niya. Ay naku, kasalanan mo 'te. Takbo ka kasi ng takbo sa isip niya, ayan 'no. Bakit minsan kasalanan ko ba na in love 'yan sa'kin? Of course not, hindi mo kasalanan na in love siya sa'yo dito kaya nga, 'di ba? Pero yun nga, today is yung araw na parang hindi lang isa yung importante niyang gagawin kundi maaaring dalawa, pero nakalimutan niya 'no. Importanteng gagawin, yun nakikita natin dito like yung iba kasi dito merong chariot energy, maaaring importanteng may lakad pala siya or may kailangan lakarin, naku, baka pagdating sa trabaho yun, 'di ba? Or baka kita-kita rin with friends 'no, or puwedeng magkaibang sitwasyon pero nakalimutan niya, 'di ba? Na meron palang kailangang habulin na deadline or may pressure dito sa work o yung iba naman, "Uy, may lakad tayo, anong sinasabi mo diyan? Andito na kami." So, maaaring nakalimutan niya kasi dito with the Ace of Swords may communication siyang matatanggap 'no. If it is not by afternoon, puwedeng ito ay, sa gabi, 'yan 'no. Puwedeng may naghahanap na sa kanya rito, puwedeng boss niya yung naghahanap sa kanya rito 'no, or yung iba naman dito 'no, files yung hinahanap. Asan na yung ano, ngayon yung submission nun, 'yan 'no, mga gano'ng klase ng energy. Dito may pagpa-panic talaga, anong nangyayari ano? So with the Seven of Pentacles energy, literal na boy kamot ulo siya or neneng kamot ulo dito, eh, 'no. Ibig sabihin, with the Seven of Pentacles energy, this person here ay nakikita ko rito 'no, na magpa-panic dahil nakalimutan niya rito 'no, yung mga importante niyang gagawin 'no. Pero alam mo ba, kahit na may ganyang klase ng makakaligtaan siya, nakikita ko pa rin dito na mabilis lang na magshi-shift yung kanyang mood kapagka inisip ka na niya ulit, yun. Ay wow, iba talaga yung kumare ko or kumpare ko. So nakikita natin dito 'no, na kung sino man 'tong energy na 'to, malinaw na itong tao na 'to 'no, ay ikaw ang kanyang inspirasyon 'no. Pero ikaw rin mga babes yung may kakayanan na sumira ng buhay niya rito. Ng pangkabuhayan niya rito 'no. So nakita natin dito marami sa kanila ang pagpa-panic ay may kinalaman sa kanilang trabaho, yun 'no. So nakita natin dito with the Six of Cups, this person here 'no, ay hindi lamang rito yung as in sa gabi na 'pag natulog siya napapanaginipan niya kayo, hindi, this person here, daydreaming din siya, literal na daydreaming 'no, daydreaming about you. At nakikita natin dito that this person ay, very obsessed rito 'no, sa inyo. Yan, nakakita tayo ng energy rito na halo ito. Puwedeng new person ito 'no, to some of you, pero to some of you, this could be the person na possible na ex-lover mo na humaling pa rin sa'yo. Okay, sorry about that commercial mga babes 'no, ipagpatuloy na natin yung pinag-uusapan natin dito. So yun nga mga babes, nakikita natin dito that with this fairy godmother, I do see that this person right in here ay someone dito na, may energy ng parang, nangangarap, eh. So, ibig sabihin kung new love ito, puwedeng hindi pa 'to nag-confess ng feelings sa'yo or kung ito man ay bagong pag-ibig, hindi pa siya nagko-confess ng feelings para sa'yo, kundi maaaring ito ay nandodoon pa sa stage na baka crush ka pa lang niya 'no, at ito ay patuloy na nagka-crush, itong pagiging crush niya sa'yo nagka-crushing papunta sa paglalim ng emosyon, yun 'no. Ibig sabihin papunta na siya dun sa exciting part na niya na ito ay more than crush or more than infatuation, yan. And
ko. Ito naman ang ex mo na humaling pa rin dito sa'yo kasi with the transformation and the evidence of temptation, nakita natin dito na mas malakas ang alindog mo ngayon. So kung sino man yung kakonek niya, kung may kakonek man siya ngayon, whether that is the third party or whether that is other woman, other man, or someone na someone else. Yan. Okay? So, ibig sabihin, ang atensyon niya, ang nasa isip niya ikaw. Yan, no? Mas mataas ang iyong charm or appeal sa iyong ex-lover, sa kung sino man yung taong nasa malapit sa kanya ngayon. And with the star card energy, no, may energy siya rito, no, na etong person na to ay pinapangarap ulit na makasama ka niya rito, no. Wow, miss yan na matapos niya akong ibasura. Kung third party man yung sinasabi mo na tao yan, humaling na humaling siya sa akin ngayon. Ano to? I completely understand where you're coming from, sweetheart, no? Pero yun talaga yung nangyayari dito. No? So maybe meron din kasi mga changes na nangyari, mga pagbabago sa'yo, transformation, syempre ikaw nakakaalam niyan. Tsaka kapag ka ganito, ka-obsess ang isang person sa'yo, at kahit ex mo ito, ibig sabihin malabong kahit ni isang araw lumaktaw yan ng pang-i-spy sa'yo, mapa-social media man yan. Blinak ko siya miss yan, nabubulol no? Kahit blinak mo siya, mga babes, 'no? Puwede namang mang-spy ngayon kahit na gumawa ka lang ng another account, secondary account, dummy account, 'di ba? Puwede 'yun, eh, lalo na kung itong energy na ito 'no, eh, alam niya kung paano gumawa ng mga ganyan. So, nakita natin dito that this person here, sisiw lang 'yan, hindi problema yang pang-i-spy na 'yan, okey? So, may energy rin dito na kung ito rin ang ex mo rito, okey? Etong person na 'to 'no, ay nasa process ngayon ng kanyang brain kung saan may posibilidad na itong tao na 'to 'no, ay bigla na lamang mag-chat o mag-text sa'yo. Pero wag ka masyadong umasa na yung text niya rito ay very heartfelt kung saan maaaring maiyak ka. Kasi maaaring ang matanggap mo ay one word lang, kagaya ng hi or kamusta. Kamusta na nga lang hindi pa nilagyan ng A, yan 'no, shortcut pa, 'di ba? So, sino man 'tong ex mo na ito, nakikita natin na, may mga ganyan na ang tawag diyan, testing the waters, yan, okey. So, this person here might be testing the waters dito, at mag-send sa'yo ng message. But if it is a new love na nandudun pa sa stage ng crushing over you, baka makita mo siyang nakatingin sa'yo ng nakangiti tapos, "Ba't kaya gano'n yung nakita ko?" Yan 'no, napatingin lang ba siya sa'kin o talagang nakangiti siya sa'kin 'no? That person ay daydreaming, okey? That person ay daydreaming, not just a day 'no, kundi possible na everyday siya nagde-daydream dito about you guys 'no, kasi may paglalaan ng time dito sa inyo, eh, 'no? So, nakita natin dito na kung meron man siya ditong parang mga hobbies, mga interest, or mga bagay na puwede namang gawin 'no, maliban sa pagpantasyahan ka, meron naman pero hindi niya yun pinagbubuhusan ng panahon, hindi niya yun pinagpupukusan, yan. And with the Ace of Swords, kung yan naman ay new person dito, once na maintindihan niya na yung crush niya ay nade-develop na into deep emotions and feelings for you, hindi ko nakikita na duwag yan. Hindi yan yung energy na torpe or ay, hindi ko sasabihin yung feelings ko sa kanya, tatago ko lang to hanggang sa kaya ko. Kasi kung sino man 'tong energies na ito yung energy na once na maintindihan niya yung nararamdaman niya, this person will not hesitate or hindi siya rito magkakaroon ng doubt to tell you kung ano yung kanya ritong nararamdaman for you. Okay, but now, maaaring nandoon siya sa stage kung saan ito ay crush papunta pa lamang sa paglalim ng emotions and feelings for you. So parang ano, either hindi niya pa alam na lumalalim na yung feelings niya para sa'yo, pero alam niya na crush ito, or okay, alam niya na ito ay may posibilidad na lumalim kaya parang, nandudun na siya sa energy ng paghahanda or preparation kung ano yung puwede niyang gawin dito, ayan 'no. Kasi hindi naman siya rito slow mga babes 'no, alam niya na nagde-daydream siya rito sa'yo. So, alam niya rin na talagang gusto ka niya at may tendency talaga na siya rito ay ma-fall in love
So, yan. Oh, initials. We have here capital letter R, capital letter T, capital letter C, capital letter O, capital letter P, capital letter B as in boy, and capital letter E. For small letters, we have U, Y, M, S, T, A, and last but not the least, D as in dog. So, ito yung mga mensahe para sa inyo mga mahal. Again, I'm Miriana Ani for the girls and Yana. Do not for the boys. Sarang Hale of Inlay Tidra. Annyeong!